1 Peter chapter 4 verse 17. Sabay-sabay po natin basahin. Amen. Amen. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita, kapatid. For the time is come that judgment must begin at the house of God. Saan ka magmumula, mga kapatid? Sa bahay ng bahay. Hallelujah. Ito bang bahay na ito? Yes, Lord. Ito bang bahay na ito? Dito magmumula na dyan ito ng Panginoon? Ibang to ito eh. Di ba? Praise the Lord. Purihin ng Diyos. Labas ang pamagat, mga kapatid. Hallelujah. Sabay-sabay po natin ibasahin bago tayo umupo. Judgment begins at the house. Purihin ng Diyos. Sige, kamayan mong katabi mo. Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magising ka, kapatid. Gising ka na eh. Praise the Lord. Okay. Sige, makakaupo na po tayo, mga kapatid. Hallelujah. 11:20. Praise the Lord. So judgment begins at the house of God. Hallelujah. Tunin po tayo, mga kapatid, at mag-focus tayo ngayon. Huwag muna kayong magpintuhan dyan sa likod. Preaching din sila. Si Brad Lorenzo, hari-hari nila eh. Praise the Lord. Come on! Hallelujah. So judgment begins at the house of God. So tunin tayo, mga kapatid, sa naka-online, sa ating mga bisita, kung may marinig kayo na hindi nyo pa kayang tanggapin, isipin nyo lang na hindi yon para sa inyo. Amen. Para yun sa mga matatanda na dito sa iglesia. Amen? So, purihin ng Diyos, mga kapatid. So, judgment begins at the house of God. No? So, are we ready, mga kapatid? To be judged by God? Dapat, kapatid, linawin natin ito. Baka mamaya, isipin yung judge na ito ay itong judge papuntang impyerno. No? Mga kapatid, tingnan natin mamaya, malalaman natin, mga kapatid. May matutunan tayo sa araw na ito. So, are we ready, mga kapatid? So, a biblical warning to the church before the world, mga kapatid. Ang sabi ng 1 Peter 4:17 sa ating verse. Hallelujah. For the time is come that judgment must begin at the house of God. Tanungin natin ating mga sarili, ito na bang time? Time na ba, kapatid, ng judgment ay magmumula mismo sa bahay ng Diyos? Time na ba ngayon? Amen. Parang ayaw niya patanggapin ang judgment ng Panginoon sa atin, ha? Praise the Lord. So it's time. Itong time, mga kapatid, na kung saan, hallelujah, ang judgment ay mag-umpisa sa bahay ng Diyos. Amen? Kailan nag-start? 2,000 years ago pa. After ng Panginoon nag-resurrect in a time of grace, period of time, hanggang sa i-lift up ito ng ating Panginoon. Hallelujah. So, for the time is come that judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, what shall the end of them that will be not the gospel of God? Kung tayo sa ating mga kapatid nag-umpisa ang judgment, saan kaya patutungo ang mga hindi tumanggap o sumunod o gumanap ng ebanghelyo sa kanyang buhay? Amen. Naganap pa natin ang ebanghelyo sa ating mga buhay? Amen. Praise the Lord. So, tayo daw ang unang i-judge ng ating Panginoon. Papayag tayo doon? Amen. Parang ayaw nyo, ha? Amen. Papayag tayo na judge na tayo ng Panginoon? Amen. Anong gusto mo ngayon kay judge o doon kay judge sa impyerno? Praise the Lord. Hallelujah. Huwag tayong matulog, ha? Nay. Praise the Lord. Hallelujah. So judgment begin at the house of God, mga kapatid. When we obey the gospel sa ating mga buhay, naganap sa ating buhay ang death, burial at resurrection, nakatanggap tayo ng banal na espiritu, tayo ay templo ng Diyos. Amen? Nananahan sa atin ang banal na espiritu ng Diyos. Kaya nga tayo ay templo ng Diyos kapag naganap na sa ating buhay ang Acts 2:38, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng 1 Corinthians 6:19 and 20, o hindi ba ganin nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Diyos, ng Espiritu Santo na nasa inyo? Amen. So tayo daw, mga kapatid, ang ating katawan, hindi itong building, hindi ito, mga kapatid, ang templo ng Diyos.
Dahil ang templo ng Diyos sa time natin ngayon sa grace period of time, mga kapatid, ay ang ating katawan mismo. Dahil ang Espiritu Santo na ating natanggap mula sa Panginoon, ito na ngayon ay templo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah. Na tinanggap ninyo sa Diyos. Ang tanong ngayon, tinanggap na ba natin ng Espiritu Santo? Amen. So tayo ay templo ng Diyos. Amen. At magmumula daw sa bahay ng Diyos ang kanyang paghatol. Yes. Amen? Hallelujah. At hindi kayo sa inyong sarili. Kaya hindi na natin ito pag-aari. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, di ba? Ako'y napako, ang sabi ng salita ng Diyos. Ako'y napako na kasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay sa katawang ito, kundi si Kristo nang nabubuhay dito dahil siya nagbigay ng kanyang buhay para sa kaligtasan natin. Hindi ako nagbigay ng kaligtasan sa inyo. Tinuturo lamang namin ang daan ng kaligtasan para inyong makilala ang tunay na tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kilala na ba natin ang ating Panginoong Jesucristo? Kung kilala na natin at nananahan sa atin ang Espiritu ng ating Panginoon, hindi dapat tayo natitinag. Hindi dapat tayo nagpapatalo. Hindi dapat tayo mga kapatid magpapaudyok sa gawa ng diablo sa ating mga buhay. Ang sabi nga ng Panginoon, labanan yung diablo at tatakas sa inyo. Si Satanas mga kapatid, talunan yan. Yes. Kaya dapat sipahin natin si Satanas. Binigyan tayo ng power and authority ng ating Panginoon. To use that power to glorify God. Amen? At hindi kayo sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa halaga. Pero mga kapatid, Amen. ang binili sa atin ng ating Panginoon, ang kanyang sariling dugo. Amen? Buksan mo nga sa Acts 20:28 sa English. Luwalatingin nga ninyo ang inyong katawan. Ng inyong katawan ang Diyos. So ang katawan daw natin, kapatid, dapat sa lahat ng ating ginagawa, kapatid, sa araw-araw sa ating buhay, dapat naluluwalhati ang Diyos. Amen? Hallelujah! Galatians, Acts 20:28. Take heed therefore unto yourself and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseer. Sino mga kapatid nang bibigay sa atin ng authority? Ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, walang iba kundi ating Panginoon Jesucristo. Amen? To feed the church of God which He had purchased with His own blood. Tayo ay binili ng Panginoon ng kanyang sariling dugo. Church of God. So, ang dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, ay dugo ng Diyos nung siya ay nagmanifest sa flesh. Amen? Kaya nga mga kapatid, ingatan natin ang ating katawan ito. Dahil ang sabi mga kapatid ng 1 Corinthians 3:17, mga kapatid, na kapag ang katawan daw natin na ito ay ating igigiba rin tayo ng Panginoon. Biro nyo? Mga kapatid, ito ang paalala sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na iglesia na ng ating Panginoon. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, dahil banal ang nananahan dito, mga kapatid. Na ang templong ito ay kayo, hindi building, mga kapatid. Kundi tayo mismo ang templo ng Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Na atin niya natanggap nung tayo ay sumampalataya, sumunod at gumanap ng Ebanghelyo sa ating mga buhay. Amen? Amen. Nananahan ba na sa ating mga kapatid ng banal na Espiritu ng Diyos? Amen. So dapat tayong hatulan. Payag kayo? Amen. Amen. Hallelujah. Kasi mas maganda dito tayo hatulan ngayon ng ating Panginoon. Kaysa doon mga kapatid, hatulan kayo doon sa lawak-lawakang apoy na kumukulo sa asupre. Para lang yung dapat kay Satanas. Kaya nangahanap na lang ng damay sa Satanas. Kaya huwag tayo magpadamay kay Satanas. Amen? Impyerno ang puntahan nun. Kaya makipag-break na tayo ngayon, simula kayo kay Satanas. Kung boyfriend mo pa hanggang ngayon, o girlfriend mo pa sa Satanas, mag-break na kayo. Amen? Hallelujah. So many think judgment is only for the world. Marami mga kapatid na nagsasabi na ang paghatol daw hatulan lang ng Diyos ang mundong ito, yung mga makasalanan. Ngunit mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, na ang unang hatulan ng Diyos ay ang kanyang iglesia. Yes. Ang mga tinubos ng kanyang dugo, ang tumanggap ng Ebanghelyo sa kanyang buhay. Hallelujah. But the Bible says it begins with God's own people. Before God deals with the world, mga kapatid, He examined the church. Mga kapatid, yun muna ang anuhin ng ating Panginoon. Ang kanyang iglesia. At tayo yun, ang bawat isa sa atin. Kaya nga sinasabi ng Revelation, di ba mga kapatid, mayroon doon 7 churches. Hindi yun mga kapatid, dahil alam natin na isa lamang ang itinatag
ng ating Panginoon na iglesia. No? Isang iglesia ang tinatag niya. Ang 7 churches na kapatid na sinasabi sa Revelation, ito ang pag-uugali ng churches o pag-uugali ng bawat isa sa atin. So alin ka doon sa 7? Maaring doon ka kapatid sa una o doon ka sa huli. No? Sa Laodicea na kung saan malahininga. Ang sabi ng Panginoon, isusuka kita. No? Isa lang ang faithful doon. Ang Philadelphia. Ngunit mga kapatid, nakikita niyo mga kapatid, kahit faithful sa church mga kapatid, ngunit maraming pagsubok, maraming problema, maraming kinakaharap, maraming pakikipag-battle mga kapatid. Kahit faithful sa, kaya kung ikaw na, na faithful ka sa ating Panginoon, faithful ka sa lahat ng bagay sa pagsunod, na pinapagawa ng Diyos sa buhay mga kapatid, talagang nandyan ang spiritual battle. Amen? Kaya huwag tayong matinag, dahil alam na natin na si Satanas mga kapatid, he is a liar and he is a loser. Talunan na sa mga kapatid, tayo ay mananagumpay na. Dahil ang sabi ng Panginoon, masigit tayo ng mananagumpay dahil mayroong nagpapalakas sa atin. Nagbibigay sa atin ng kalakasan ng kapangyarihan upang ating matalo si Satanas. Amen? Hallelujah! So this is not a message of comfort, mga kapatid. It is a call to awaken. Kaya dapat na kapatid, gising tayo. So tapikin mo katabi mo kung gising pa. Nakikinig yan si nanay, ninanamnam niya lang eh. Amen? Amen. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. God judges His own people first mga kapatid. So the house of God is not exempted. Hindi tayo exempted mga kapatid. No? Sa pagtutuwid o paghahatol sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi ng 1 Peter, yun ang nabasa natin kanina mga kapatid. So being part of the church mga kapatid does not remove accountability. Amen. We are accountable mga kapatid kung tayo ay iglesia na ng Panginoon. Yes. Kaya nga iglesia na ba tayo ng Panginoon? Amen. Yes. Hebreo na ubas mga kapatid. Accountable. At malalaman natin kung ano yan. Hallelujah. So in fact mga kapatid, it increases it. Hindi lamang mga kapatid na kung noon na sa sanlibutan pa tayo, kung ano-ano lang yung mga ginagawa natin, doon lang tayo accountable. Ngayon mga kapatid, hindi. Nung nandito na tayo sa Panginoon, hindi ka lang accountable sa sarili mo, hindi ka lang accountable sa kapatid mo, sa pamilya mo, kundi accountable ka kahit sa mga unbelievers. Amen? Dahil tayo mga kapatid, ang tinawag ng ating Panginoon, nagagamitin niya para sila madala din sa ating Panginoon. Amen? Kaya napakapala ng mga kapatid ang mga nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon, nagdadala sa Panginoon. Kita nyo kapatid kung paano ang blessing ng Panginoon sa inyo o sa bawat isa sa atin. Kaya ganito yung gawin natin, mag-akay tayo ng mag-akay ng kaluluwa para sa kapurihan ng Diyos. Malapit na siyang dumating. Yes. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga, magpakatibay tayo, magpakatatag tayo, magpakabanal tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Nandiyan ba yung kapatid? Amen. Those who know the truth are held to a higher standard. Meron nyo? Sinong nakakalam na ng katotohanan tungkol sa Diyos? Wala magtataas ng kamay? Hindi nyo pa kilala ang katotohanan tungkol sa nag-iisang Diyos? Ba't parang isa lang, dalawa lang? Baka takot kayo sa accountable. Di ba? So ang sabi mga kapatid, those who know the truth are held to a higher standard mga kapatid. God does not overlook sin in His own house. Hindi yan mga kapatid, binabaliwala lang ng ating Panginoon, hinahayaan lang. Amen. Kaya nga ang kasalanan mga kapatid, pinupuksa. Ang kasalanan, pinapatay. Ang kasalanan mga kapatid, iniiwan, nilalayasan. Mga kapatid, ang kasalanan na yan mga kapatid, dapat ay mapuksa sa ating mga buhay. Amen. Amen? Knowledge brings greater responsibility. Gaano na ba ka mga kapatid kalalim? No, ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. Gaano na ba kadami? No, ang salita ng Diyos na ating nalaman. Alam. Ang sabi ng Panginoon, the more mga kapatid na nakikilala natin ang ating Panginoon, the more mga kapatid nagiging accountable ka sa harapan ng Panginoon. Amen? Mag-aaral ba tayo? That's right. Amen. Praise the Lord. Para ayaw mo na naya. The more na lumalalim tayo kapatid sa relasyon natin sa ating Panginoon, the more nagiging accountable tayo sa harapan ng Panginoon. Dahil tayo nakakaalam ng katotohanan. Kaya mga kapatid, ang nalalaman natin, huwag natin mga kapatid ay tago lang. Huwag natin isang tabi lang.
i-share natin na kung paano sa atin mga kapatid nagkaroon ng kaligtasan, ganun din ang bawat isa sa atin mga kapatid, i-share natin sa ating pamilya, ang Jerusalem sa buhay natin, Yes. Samaria, Judea, at the uttermost part of the world. Amen? Ang mga kaibigan natin, ang buong sambahayan natin mga kapatid, dapat madala natin sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Luke 12:48, ang sabi mga kapatid, tatapat ang hindi nakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo. Ay papaluin ng kaunti. Pero mga kapatid, sa mga hindi nakakaalam o kunti lang ang kalaman, ang sabi ng Panginoon, papaluin lang ng kaunti. At sa sino mang binigyan ng marami, ay marami ang hihingin sa kanya. Amen. At sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami, ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. Mag-aaral pa ba tayo? Magtuturo pa ba tayo? Sabi ng teacher natin. Anong sagot niyo doon? Amen. Amen. Anong sagot niyo? Hindi ganyan mga narinig ko. Ay, nako. Tama bang sagot niyo? Buti na lang absent ako. Pag sinabi sa inyo, magtuturo pa kayo, dapat ang isagot niyo, God's will. Amen? Hindi ay nako, sanlibutan yon. Amen? Dapat God's will. Kung akong teacher nyo, hindi kayo makakapasa. Sigurado. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So the church has been given the Word of God. Kaya nga tayo nakakaalam ng katotohanan, mga kapatid, no? So we have access to the truth. So with that comes responsibility, mga kapatid. Kaya alam natin ang katotohanan. Kaya sisingilin sa atin ng Panginoon, anong ginawa mo sa salita ko na katotohanan? Right. Sinyer mo ba? Ginamit mo ba yon para sa kapurihan ng Diyos? O ginamit mo sa mga bagay na kapalaluan? Sisingilin niya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga, the more you know Jesus, the more you have knowledge about the Word of God, the more you have accountability, mga kapatid. Amen? Magtuturo ka ba tayo? Yes, Lord, bago na. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, ignoring truth while knowing it, it brings heavier judgment. Naniniwala kayo? Commission. Hallelujah. James 1:22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita. At huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kapag ang sabi kanina ng ating Bible teacher, mga kapatid, dinadaya mong sarili mo pag nagsisinungaling ka, pati sarili mo ano ka. No? Kapag nagsisinungaling ka, pati sarili mo, dinadaya mo. So dito mga kapatid, dapat maging tagatupad kayo ng salita. Kaya kapag tayo nakakaalam ng salita ng Diyos at hindi natin tinutupad, mga kapatid, ang sabi niya ng salita ng Diyos, dinadaya mo lang ang sarili mo. Alam mo na ang katotohanan tungkol sa kasalanan. Ngunit hindi mo sinusunod o tinutupad ang salita ng Diyos. Dinadaya mo lang ang sarili mo. Minsan, dinajustify mo pa. Di ba? Minsan, ang kasalanan ng isang kasalanan, gagawa ka ng ibang kasalanan para mapagtakpan ang kasalanan na maliit lang. Kaya nga, sa halip na isa lang kasalanan mo, dumadami tuloy. Kaya the more, mga kapatid, na hihingin sa iyo ng Panginoon yan. Amen? So why judgments comes to the church, mga kapatid? Because the compromise has entered. Kaya nga, mga kapatid, ang kompromiso, mga kapatid, kompromiso, no? Dapat hindi ito nag-ano sa atin. Ang sabi ng Revelation chapter 2, verse 14, datapat mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroon ka diyang ilan na nanghahawak sa aral ni Balaam. Kaya ganun tayo dito, mga kapatid. Kung anong sinasabi ng banal na kasulatan, doon lang tayo. Ang sabi kanina ng ating Bible teacher sa isang dagdag bawas, mga kapatid, ito na yung sinasabi dito. No? Dapat kung ano lang ang nakasulat, doon lang tayo. Huwag tayong lumagpas. Ang sabi kanina, kung oo lang, kung hindi. Pag lumagpas pa doon, ay sa demonyo na. Amen. Amen? Kaya nga tayo, mga kapatid, kung anong mga, natin na mga bagay, mga kapatid, kung naririnig natin, kung ano lang narinig mo, yun lang. Huwag mo na dagdagan, huwag mo nang bawasan. Amen? Hallelujah! Na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na nihain sa mga Diyos-Diyosan at makiapid. Hallelujah! So the church has allowed compromise. Kaya nga, mga kapatid, kapag ina-allowed yan ng church, mga kapatid, sisingilin sa kanya ng Panginoon.
sa leader, sa pastor, That's right. o sa bawat isa sa atin na ginagamit, mga kapatid. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, kung ano ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos, ituro nyo, ipangaral nyo kahit sino man ang masaktan. Amen? Dahil okay na lang yung sila singilin ng Panginoon, kisa ikaw naman ang singilin ng Panginoon dahil hindi mo tinuro o pinangaral ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya tayo mga kapatid, katotohanan nandito. Kung anong katotohanan yun lang tayo, mga kapatid. Hallelujah! Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Wala pa bang tulog? Wala pa. Palakpak muna sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So truth has been mixed with error. Kaya nga kapatid, mayroong mga butid, preaching, di ba? Hindi tayo ganoon. Kaya nga kung anong katotohanan, doon lang tayo sa katotohanan. Kaya ang sabi kanina, di ba? The truth shall set you free. So dapat mga kapatid, manatili tayo sa turo ng ating Panginoon upang ating malaman ang katotohanan. At ang katotohanan na yan ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Pinalaya na ba tayo? Amen. Yes, dahil mga kapatid, naalaman na natin ang katotohanan at in-apply mismo sa ating buhay. Praise the Lord. Truth has been mixed with error. Holiness has been replaced with convenience. No? Kaya doon mga kapatid, dapat kung ano, mamuhay tayo ng may kabanalan dahil yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Hallelujah. So God does not ignore compromise, mga kapatid. Next, sin is tolerated instead of confronted, mga kapatid. Kaya nga ang kasalanan, pinupuksa, hindi natin yung kapatid na inaayunan. Pag mali, accept the consequences. Amen. Amen? Lahat naman tayo nagkakamali, nagkakasala, walang perfecto sa atin. Sino ba si perfecto dito? Walang perfecto sa atin. Dahil walang pangalang perfecto dito. Isa lang ang perfecto, yun ang Diyos, mga kapatid. Lahat tayo, mga kapatid, nagkakamali, nagkakasala, mga kapatid. Kung nagkamali, nagkasala tayo, anong balik magpa-restore sa Panginoon? Amen. Dahil yan ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. Kasi kapag nagpa-restore tayo sa Panginoon, alam niyo mga kapatid, hindi titingnan ng Panginoon ang nakaraan mo. Hindi titingnan ng karaan ng Panginoon kung gaano kadaming kasalanan ginawa mo sa buhay mo. Ang titingnan ng Panginoon kung paano ka manumbalik, kung paano ka maglingkod, magpuri sa Kanya, kung paano ka sumunod at kumanap ng Kanyang kalooban. Amen? Hallelujah! Ang sabi ng 1 Corinthians 5:2, at kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkos ng malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Kaya mga kapatid, hallelujah ang sabi natin, basta sundin natin at ganapin ang pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sin is when tolerated in silence. Amen. Kaya ingat tayo mga kapatid. Nakakala mo, kagaya ni Haring David, akala niya walang nakakaalam ng ginawa niya. Kita mga kapatid, yun ang sinasabi, nagkasala na siya, nagdagdag pa siya ng kasalanan. Okay? Nag-commit na sa mga kapatid ng adultery, dahil may asawa si Bathsheba, pinapatay niya pa si Uriah. So sa halip na isa lang kasalanan niya, dumami tuloy. So wag dawa tayo ganun. Kapag kasalanan, accept the consequences. Repent, ang sabi ng ating Panginoon. Habang, ang sabi nga kanina nating Bible teacher, habang may buhay pa, mayroon tayong pag-asa. Amen? Hallelujah. So, instead of correction, there is acceptance. Akala natin kapatid, di ba akala natin na pinapayagan tayo kapatid dito na lahat naman tayo makasalanan. Lahat tayo kapatid welcome. Kahit gaano kadami ang kasalanan mo, kahit gaano kadaming demonyong dala mo sa buhay. Welcome ka sa bahay panambahan ng ating Panginoon. Amen. Dahil ang Panginoon ang magpapalayas niyan. Ang Panginoon ang magkukonvict sa atin sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita. Amen? Kailangan lamang tayo mga kapatid sumunod at maging faithful sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, instead of repentance, there is justification. Kaya ingat tayo dito mga kapatid. That's right. Hindi lang yung ito mga kapatid, dahil sa leader, sa pastor, bawat isa sa atin kasi accountable tayo, every one of us. Amen? Na justify natin ng kasalanan. Okay lang yan, mabait ang Panginoon. That's right. No? Nasa grasya tayo ngayon ng habag ng Panginoon na isagana. Yes! Pag nangingi ka, sabi kanina ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just, para yun sa mga believers na katulad natin. Amen. But, ingat tayo mga kapatid, dahil may consequences yan. Amen. Amen? Although na pinatawad tayo ng Panginoon, ang consequences ay nandyan pa rin. Kagaya kay Haring David, pinatawad siya ng Panginoon, dapat papatayin niya ng Panginoon. Ulit nag-repent siya mga kapatid.
No? Anong consequences? Yung bunga ng kanilang pagkakasala. So alam niyo na ang nangyari na yun, kapatid. Hallelujah! So kapag ginagawa nito, kapatid, this invite God's judgment, mga kapatid. Kaya ingat po tayo. So the fear of God has been lost kapag nawawala ng takot natin sa Panginoon. Mga kapatid, yan mga kapatid, dyan ka napapaluin ng ating Panginoon. No? Ang sabi ng Proverbs 19, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hallelujah. So dito mga kapatid, maliwanag, no? Hallelujah. Proverbs 19. So, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. At ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Hindi rin yun? Kaya dapat matakot tayo sa Panginoon. Hindi takot ka na, ano mga kapatid, kagaya ng mundo na takot. Takot dahil He is a reverence God. Yung reverence natin sa ating Panginoon. Highest respect. Oh, the highest respect, mga kapatid. No? So, yun dapat, mga kapatid. Natakot tayo dahil, mga kapatid, alam natin ang Diyos, He is holy, mga kapatid. Hallelujah. So, many no longer fear God, mga kapatid. Worship has become casual. Kaya nga pagka nag-worship tayo na parang wala ka lang magawa, gusto mo mag-worship, gusto mo lang mag-ano. Kapag hindi sa tao sa puso, mga kapatid, sayang ka lang, nagpapagod ka lang. No? Dahil ang gusto ng Panginoon, pag nag-worship tayo, ang katotohanan, kaya sabi niya, ang hinahanap ng ating Panginoon, ang kanyang mga lingkod na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? Kaya nga, worship God in spirit and in truth. Hallelujah. Reverence has been replaced with comfort. Hallelujah. So without the fear of God, the church loses direction. Kaya pag wala na tayong takot sa Panginoon, no? Na nawawala na kapatid ang direksyon natin, na dapat ang direksyon natin papunta sa Panginoon, nagpaganon-ganon ka na. Kaya yung daan mo na sa halip na isang oras lang, umabot na ngayon ng 12 hours na paganon-ganon mo. Ganon din. Mabuti kung abutan ka pa ng 12 hours, kung doon sa final, hindi ka na umabot. Kung nag-cut up na, dinaiwan ka. No? Hallelujah. The call to be ready, mga kapatid. So, examine yourself. Ang sabi ng Panginoon, examine yourself. Sige, sabihin mo sa katabi mo, examine yourself. Praise the Lord. Examine yourself. Hindi sinabi ng Panginoon, mga kapatid, na i-examine mo yung kapwa. Kundi ang sarili mo mismo. No? 2 Corinthians 13:5, siya sa atin ninyo ang inyong sinabi ba dyan na siya sa atin mong katabi mo? Ang sarili mo. Kaya siya sa atin natin ang ating mga sarili. Huwag mong siya sa atin ang iyong kapwa. May kanya-kanya tayong battle. May kanya-kanya tayong mga bagay, mga kapatid, na dapat harapin natin sa araw-araw. Siya sa atin natin ang sarili mismo natin, mga kapatid. Hallelujah. Siya sa atin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. So pwede natin subukin natin ang sarili natin, mga kapatid. Natry nyo na ba sinubok nyo ang sarili nyo? I-try nyo sa mga boys. I-try nyo na subukin ang sarili nyo, mga kapatid, na sino pa bang uminom dito? I-try nyo malamig na sanmig, dyan ka lang. Tingnan mo lang. Subukan mong sarili mo. Sabi na pwede, subukin ninyo ang inyong sarili. Kung kaya mo pa ba uminom, malamig na malamig, pinagpapawisan sa lamig, no? Di ba? Hindi ba kayo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesus Cristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. So judgment should lead to self-examination, not looking at others, mga kapatid. Hallelujah. But looking within, dapat sa ating sarili. Kaya ang sabi ng Romans 14:13, huwag na nga tayong magkakatulan pa sa isa't isa, kundi bagkos ihatol ninyo ito, na ang sino man, ihatol ninyo natin sa ating mga sarili, na ang sino man sa atin ay huwag maglagay ng katipisuran sa daan ng kanyang kapatid
o kadahilanan ng ikararapa. Lalo na mga kapatid sa mga maano pa yung pananampalataya. Kaya tayo ng mga leader, tayo ng mga pastor, elders sa iglesia, mga kapatid, dapat ay nagiging halimbawa, hindi yung nagiging katikisuran pa tayo. Amen? Kaya examine mo na ang sarili mo sa bawat ginagawa natin. No? Hallelujah. So, are we truly walking with God? Mga kapatid, yan ang katanungan sa atin. Are we truly walking with God? Return to holiness. Next ang mga kapatid. Be ye holy for I am holy. Sabi ng 1 Peter 1:16. Ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Kaya nararapat din tayong magpakabanal, mga kapatid. Dahil yun ang sabi ng ating Panginoon. So, not partial obedience. Amen. Hindi hap-hap ang pagsunod sa ating Panginoon. Ang pagsunod sa ating Panginoon ay buo. Ang pagsunod dapat pagtupad ng kalooban ng Panginoon ay buong puso. Hindi susunod ka ngayon, tapos bukas, iba na naman. Hindi magdesisyon ka ngayon sumunod sa ating Panginoon, bukas ay hindi na naman. Hindi ganon. Mga kapatid, dalang sabi ng Panginoon, kapag ganon ang ginagawa ng isang mananampalataya, no, matutulad ka lang sa sinasabi na Laodicean Church na malahininga, isusuka ka ng ating Panginoon. Amen. Amen? Hallelujah. So, backfall of surrender. Dapat ito tayo. Always surrender to God, mga kapatid. Ano man ang kinakaharap natin. Problema, pagsubok, sakit at karamdaman. Hallelujah. Ang Diyos nating pinaglalingkuran, kahit patay ay kayang buhayin. Amen. Ang Diyos nating pinaglalingkuran, si Lazaro, mga kapatid, 4 na araw na nakalibing. Naagnas na, ngunit binuhay pa. Yan ba kayang sakit lang na yan? That's right. Napakasimple lang yan sa ating Panginoon. Amen? Ang sakit na yan, mga kapatid, at karamdaman, mga kapatid, mananaig lamang yan kung hindi kukilos ang Diyos. So dapat pakilosin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Sundin mo, maging faithful ka sa Panginoon. No matter what happens, just worship God. Amen? Ano man kinakaharap natin. Hindi dapat nakaharang sa ating mga buhay kung mga gawa ng demonyo. Yes. Amen? Hallelujah! Yan pa ba yung kapatid? Amen. Praise the Lord. So, holiness is not optional. It is required, mga kapatid. Amen. Yan ang maliwanag. Hebrew 12:14. Sundin ninyong kapayapaan sa lahat ng tao. At ang pagkakabanal, na kung wala ito, sino man ay di makakita sa Panginoon. So, without holiness, no one shall see the Lord. So alam na natin, mga kapatid, kung anong kabanalan. Hallelujah! Hindi lamang, mga kapatid, kabanalan sa pananamit. Kundi ang panloob mismo natin, dapat ayun ang nagiging banal, mga kapatid. Hallelujah! So dapat natin gawin, prepare for Christ's return, mga kapatid. Ang sabi ng 1 John 3:3, Hallelujah! At sino mang mayroon ng pag-asa nito? Nasa atin na bang pag-asa nito? Amen. Ang sabi ng Titus 2:13, looking unto Jesus, di ba? No, ang sabi niya sa Looking for the best. looking for the blessed hope. Yung pagpapakita ng dakilang Diyos na ating tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus-Kristo. Looking for the blessed hope. Ito na yung pag-asa natin. Ang blessed hope na ito. Na pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid, ang glorious appearing ng ating Panginoon. Pero mo, glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Maraming nagsasabi, mga kapatid, na si Jesus Christ ay hindi daw great God. God lang daw siya, mayroon pang great God. Dito sinasabi, He is the great God, mga kapatid. And our Savior, Jesus Christ. He is the Alpha and Omega, the beginning and the ending, the Almighty. Yes. Wala nang ibang mas makapangyarihan sa ating Panginoong Hesus-Kristo. Amen? Amen. Hallelujah! At sino mang mayroon ng pag-asa ito sa kanila ay naglilinis sa kanyang sarili. Gaya naman niyang malinis. Kaya kung nasa atin ang pag-asa na ito, mga kapatid, hallelujah. So, and every man that hath this hope in him, purifieth himself, mga kapatid. So, dapat, mga kapatid, no? Inaano talaga natin, maging pure tayo. No? Maging purify tayo at hindi natin magagawa yun ng sarili nating kakayahan. Hindi natin magagawa niyo ng sarili nating kalakasan. Tanging ang Diyos lamang makakagawa niyan. Ang dapat lamang natin gawin, surrender all to Jesus. Yes.
Kaya subukan niyo mga kapatid. Ang mga kahinaan natin sa ating buhay, ano man yan, pagsubok kung mahina ka man sa mga bagay-bagay, pagsubok, sakit at karamdaman, ang sabi ng Panginoon, isurrender mo sa Kanya, ibigay mo sa Kanya, at gagawan ng Panginoon ng katugunan at kasagutan. Pangako ng Panginoon, tapat siya na nangako sa bawat isa sa atin. Kaya panghawakan natin yan mga kapatid. Amen? Amen. So the church must be ready mga kapatid. Because Christ is coming again, no? So a prepared church is a purified church. Kaya pagiging prepare ka lang sa pagdating ng ating Panginoon kapag ikaw na ay namumuhay ng may kabanalan. Kung pure ka na sa harapan ng ating Panginoon. Kung malinis ka sa harapan ng ating Panginoon. Doon ka lamang mga kapatid ready sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya tanungin natin ang ating sarili, are we ready to meet God? Amen. Kung mag-caught up ngayon, sigurado ka ba na magpasama ka sa caught up? Praise the Lord. Parang wala pa. Hindi ba kayo sigurado? Sigurado na. Pag hindi kayo sigurado, bahala kayo, maiiwan kayo. Pag nag-caught up ngayon, dapat sure tayo. Kaligtasan ito mga kapatid. Na alam natin pagdating ngayon ng ating Panginoon, dapat alam natin na mapasama tayo sa caught up. Amen. Amen? Dapat ready tayo anytime. We are living in the end times na useless na ang lahat ng bagay sa mundong ito. Yes. Maiiwan lahat yan, ang kayamanan mo, ang lahat ng mga pinaghirapan mo, ang lahat ng mga bagay na mayroon ka sa buhay. Paging ang katawan natin na ito, maiiwan lahat ito sa labok. Ang matitira lang ang kaluluwa natin na harap sa ating Panginoon. Yes. Kaya nga, are we ready to meet God mga kapatid? Amen. We need to purify ourselves. Mga kapatid. Amen? Amen. Nandyan ba kayo mga kapatid? Palakpak muna sa Panginoon. So next mga kapatid, take away. Judgment begins with God's people, not the world. So, ang judgment mga kapatid ay mag-uumpisa talaga sa mga anak ng Diyos. So compromise sin and lack of reverence invite God's discipline. Kapag ka nandun ka pa sa kanang iglesia ng ating Panginoon, no? Hallelujah, kapag kino-compromise mo ang kasalanan sa buhay mo na lang sa bawat isa sa atin mga kapatid. Yan mga kapatid ang magiging way na papanuin tayo ng Panginoon. Disiplina tayo ng ating Panginoon. Kaya habang nandito pa tayo mga kapatid, no, magpa-disiplina tayo sa Panginoon. Amen. At anong ginagamit niya? Ang kanyang salita. Yes. Amen? Hallelujah. Hindi ko kayo kayang i-disiplina, pero kaya ko ituro sa inyo ang salita ng Diyos na mag-disiplina sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. So the church must return to holiness and self-examination. Ang sabi ng Revelation 3:19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo ay pinarurusahan at sinasaway ng ating Panginoon, hallelujah, isa-isip natin mga kapatid na tayo ay iniibig ng Diyos. Dahil ayaw ng Panginoon na mapahamak tayo. Ayaw ng Panginoon na mapunta ka ng kasama ni Satanas sa impyerno. Ang gusto ng Panginoon na kasama niya tayo sa kanyang kaharian sa langit. Di ba siguro pag tinanong na tayo mga kapatid na saan mo ba gusto pumunta? Impyerno o langit? Di ba lahat siguro tayo sagot langit? Sinong gusto ng impyerno? O di ba wala? Eh minsan, church nga lang, hindi ka pa makarating, tapos gusto mo pa sa langit. Di ba? Minsan pa, absent ka pa sa paglilingkod sa Panginoon. Mga ministeryo natin, ayaw nyo pa minsan gampanan. Eh, pribilehiyo lang yan sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, magsikap tayo. Ang sabi nito, at magsisi. Amen. Nagkakamali tayo, nagkakasala. Sino ba mga kapatid ang hindi nagkakamali, nagkakasala? Kasi mga kapatid, kung perfecto na tayo, hindi na tayo kailangan pumunta sa church. Kaya ito, hospital ng mga makasalanan. Dito, pinabago, tinutuwid ng Panginoon ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Proverbs 3:12. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. So kapag tayo ng mga kapatid sinasaway, pinapalo ng ating Panginoon, nalulugod ang Diyos sa atin. Amen? Kasi mga kapatid, tayo pag nagkakamali, sino bang, sabi mga kapatid, sino bang ama? Sino mga ama na dito? At saka mga magulang? Di ba pag nagkakamali, nagkakasala ang anak natin, pinapalo natin, sinasaway natin? Di ba? Hindi yun dahil mga kapatid na ayaw natin sa kanila, kundi iniibig natin sila dahil tinatama natin ang kanilang mga buhay. Amen? Ganon din ang ating Diyos na pinaglilingkuran.
Kaya kapag sinasaway tayo, pinapalo ng ating Panginoon, magpatuwid tayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So ano magtutuwid sa atin, mga kapatid? Ang ating Panginoon. John 16 verse 7 to 11. Hallelujah. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Sino yung salita ng ating Panginoon? Nararapat sa inyo na ako'y yumaon. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw, mag-focus tayo dito, mga kapatid, sa mga aliw. Ha? Ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit, kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Sino magsusugo? Ang Panginoon mismo sa mga aliw nito. At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan. Sino magsusumbat sa kasalanan? Ang mga aliw. Amen? Hallelujah. At sa katwiran, sino magsusumbat? Ang mga aliw. At sa paghatol, ang mga aliw pa rin, mga kapatid, ang susumbat niyan. Hallelujah. Next. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsisimpalataya sa akin. Bakit sinabi dito ng Panginoon, hindi sila nagsisimpalataya sa akin, samantalang ang magsusumbat daw ay ang mga aliw. Di ba? Tungkol sa katwiran sapagkat ako'y paroroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa paghatol sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito ay hinatulan na. 2,000 years ago, mga kapatid, pagparito ng Panginoon. Nung nagmanifest ang Panginoon sa place, mga kapatid, doon ang start na hinatulan ng mga kapatid ang demonyo. Doon ang start na kinontrol na sa ng ating Panginoon. Doon ang start, mga kapatid, na bilang na lang ang kanyang araw, mga kapatid, dahil nahatulan na sa ng Diyos doon sa eternal damnation. Hallelujah. So ang mga aliw, mga kapatid, ang sabi ng John 14:18, para malaman natin, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Kung English dyan, I will not leave you comfortless. Yes. Okay? Mga aliw, kanina doon, comforter. Dito naman, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. So, I will not leave you comfortless, I will come to you. Ang Panginoon mismo ang nagsasalita. Hindi ko kayo iiwan na walang comforter na magkukomfort sa inyo. I will come to you. Ang kausap niyang kanyang mga alagad. Ang tanong ngayon, mga kapatid, pumaroon ba ang Panginoon sa kanyang mga alagad? Yes. On the day of Pentecost, kung saan siya ang comforter o ang banal na espiritu. John 14:26. Hallelujah. Datapot ang mga aliw sa makatwid bagay ang so ang comforter pala, mga kapatid, walang iba kundi ang Espiritu Santo or the Holy Spirit. Yun ang magkukomfort sa atin. Yan ang tatanggapin natin. Kapag natanggap natin, yun ang magsusumbat sa kasalanan, yun ang magsusumbat sa katwiran, yun ang magsusumbat, mga kapatid, kung paano ang paghatol sa mundong ito. Kaya nga, kapag nasa atin yan, mga kapatid, araw-araw tayo, mga kapatid, hinahatulan ng ating Panginoon. Lalo na kapag nagkakamali at nagkakasala tayo. Amen? Hallelujah! Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan kanina, ang sabi ng kapatid, ang Panginoong Isus mismo ang susugo sa Espiritu Santo, sa mga aliw. Dito ang mana naman. No? Siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapalala ng lahat ng sa inyo yung aking sinabi. Sino daw, mga kapatid? Ang comforter o ang banal na espiritu. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, kapag nasa atin ang banal na espiritu, hindi na tayo kailangan turuan dahil mayroon na tayo, mga kapatid, na the best teacher, yun ang banal na espiritu na atin natanggap mula sa ating Panginoon. Amen? Amen. Nandiyan ka ba kayo, kapatid? Amen. John 12:48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya ay hahatol sa uling araw. Mga kapatid, ang hahatol daw sa atin ang salita ng Diyos. Amen. Kanina ang comforter. Iba rin, siya rin yun, mga kapatid. Si Jesus Christ, siya rin yun. Ang Diyos, siya rin yun, mga kapatid. May kanya-kanya lamang siya, mga kapatid, na kapanahunan o kanya-kanya lamang siya, mga kapatid, na relasyon sa bawat isa sa atin. Kapag tawagin natin siya Ama, siya, mga kapatid, ang ating Creator. Siya ang Diyos na nag-create sa atin, the Father of Creation. Kapag sinabi, mga kapatid, na Son in Redemption, siya, mga kapatid, ang ating tagapagligtas dahil ang kanyang dugo at ang kanyang katawan na bayubay sa krus ng Kalbaryo para mabigyan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pag comforter ang banal na espiritu, ito na yung nagko-comfort sa atin. Ito ngayon, mga kapatid, na nagsasabi sa atin kapag nagkakamali tayo ng kasalanan, mali yan. Magsisi ka, manumbalik ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. Yan, mga kapatid, ang banal na espiritu.
na ating natanggap mula sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So dapat natin mapatid, magpigil tayo sa ating mga sarili, lalo na sa tulad na natin ng mga leader o elder sa iglesia. Amen? Amen. Dapat mayroon na tayong mga pagpipigil. May pagpigil na ba tayo mga kapatid? Yes. Kailangan. Dahil kapag wala sa atin yan mga kapatid, hallelujah, hindi pa talagang tunay na nagmamanifest ang banal na Espiritu sa buhay mo. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, sa tulad natin mga kapatid, lalo na sa mga mag-asawa, sana mga mag-asawa. Praise the Lord. Sa mga mag-asawa mga kapatid, di ba? Kahit naman mga kapatid mag-asawa kayo, hindi naman kailangan na dito kayong maglambingan, dito kayong may time kayong umuwi sa bahay nyo. Di ba? Minsan nakikita pa natin mga kapatid, kahit hindi mag-asawa, hindi nararapat yun mga kapatid. Lalo na sa mga tulad na natin na matatagal, mga leader na mga kapatid sa iglesia. No? Hallelujah. Huwag natin ipakita, lalo na sa mga bago mga kapatid, kasi kagayahin nila, akala nila okay lang. Hindi, ganun mga kapatid. Dito, tinuturo din natin kinukompromise ang kasalanan dito. Ang kasalanan ay kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Kahit na anong pagtanggol natin mga kapatid. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya dapat puksain ang kasalanan. No? So, huwag natin kampihan ng mali. Kapag sabi kanina sa ating Bible study mga kapatid, no? Ang sinungaling, kapag alam natin mga kapatid, kasinungalingan sinasabi mga kapatid. Kahit anong yan pilit sa atin na kasi magdadamay na mga kapatid. Doon tayo sa katotohanan. Katotohanan mga kapatid, kapag kahit na ikaw lang ang nagsasalita ng katotohanan, basta katotohanan, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Kisa sa marami ang nagsasalita na puro kasinungalingan mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, walang sinungaling mga kapatid makapasok sa karya ng Diyos. Amen. Dahil ang lahat ng sinungaling, impyerno ang pupuntahan. Sabi ng Revelation 21:8. Di ba? Hallelujah. So titingnan natin mga kapatid, tayo nagkakamali mga kapatid, lalo na mga kapatid kapag ikakasisira na ng iglesia o ng iyong kapwa, ay huwag kayong matakot magsabi ng katotohanan mga kapatid. Dahil ang mali tayo talaga mga kapatid. Huwag natin ikompromiso yan. Huwag natin kampihan. Pag mali mga kapatid. Dahil ang gusto ng Panginoon ay katotohanan. Amen? Amen. At alam natin na tayo ay nasa katotohanan. Di ba? Naniniwala ba tayo sa katotohanan? Amen. Kasi kung hindi ka naniniwala na wala ka sa katotohanan, na nandito ka pa sa katotohanan, eh, hindi ka kailangan ng mga kapatid. No? Dahil ang gusto ng Panginoon, nasa katotohanan tayo. Dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran sa iglesia ito ay totoo, kaya dapat totoo din ang ating pagsamba at pagpuri sa Kanya. Amen? Amen. Hallelujah! So, nagkakamali tayo, nagkakasala mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid, restore lang mga kapatid. Balik lang sa ating Panginoon. No? Accept the consequences. Talagang may consequences sa bawat pagkakamali. Pinapatawarin naman ng ating Panginoon. O lumapit ka man sa ating Panginoon mga kapatid, nagkakamali tayo, nagkakasala, patatawarin ka ng Panginoon dahil tapat siya. Ngunit ang consequences ay nandiyan. Kaya matakot tayo. Maya ba kayo mga kapatid na ikaw gagawa kayo ng kasalanan, pati apo mo sa tuhod. Sasapir ng kasalanan ginagawa mo. Amen? Amen. Hallelujah. So hindi titingnan ng Panginoon kung gaano kadaming kasalanan na ginawa mo mga kapatid. No? Dahil matatawaran niya ng Panginoon kapag ilapit mo sa Kanya. No? Magpa-restore ka lang sa ating Panginoon. Kaya nga anong purpose kung bakit tayo, alam natin na meron na tayong kaligtasan. Di ba? So ano po ang purpose kung bakit tayo nandito every Friday? Para magpakapuspos. Para magpa-restore dahil sa Friday ngayon, nandito tayo mga kapatid. Alam natin nandito ang presensya ng ating Panginoon. Naranasan natin, nararamdaman, unanahan sa atin ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ngunit paglabas na minsan mga kapatid, paglabas pa lang ng bahay panambahan, iba na nangyayari. No? Iba na naisip mo, iba na nagagawa mo. So yun ang dapat natin mga kapatid na patuloy na ipanikluhod sa ating Panginoon. Huwag nating sabihin mga kapatid na hindi tayo nagkakamali, nagkakasala. Mapagpaimbabaw ang tawag ng Panginoon sa taong hindi nagkakamali o nagkakasala. Hindi na tayo magkakasala kapag napalitan na ito ng glorified body. Kaya hanggang nasa laman dito, kahit nga si Apostle Paul. Di ba? So hanggat nasa laman tayo mga kapatid, ay nakakagawa pa rin tayo ng paglabag sa Panginoon, ng mga hindi natin sinasadya. Ngunit mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil sa habag niya, sa grasya niya, at patuloy niya mga kapatid na pinapadama sa atin ang kanyang pagmamahal at pinapatawad ang ating mga kasalanan kung ating ilapit, itulog at hingin ang tawad sa Kanya. Amen. Amen? Amen. Yan lang ang sikreto mga kapatid, no? Hallelujah! So maging katulad tayo ni Apostle Paul pagdating mga kapatid sa mga bagay na
Ang sabi nga ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 7:8 to 9, malapit na tayo mga 1 Corinthians chapter 7 verse 8 to 9. Tatapos sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila ay magsipanatiling gayon sa makatwid bagay kaya ko. So may nagtuturo dati na si Apostle Paul daw may asawa. Kasi paano daw sa makapagturo tungkol sa pag-aasawa, hindi niya naranasan ng pag-aasawa. Nakalimutan natin ang banal na espiritu kahit sa Old Testament kaya niya i-reveal, mga kapatid, no? Dapat sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila ay magsipanatiling gayon sa makatwid bagay gaya ko. Ngunit kung sila ay hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mga ningas ang pita. Nawaan yung ibig sabihin. Kaya tayo mga kapatid na doon pa tayo sa dati nating pananampalataya, nag-iwalay kayo sa asawa, kung nagkaroon kayo mapatid ng hindi na pwedeng makipagbalikan kayo, may mga kaparaan na ng ating Panginoon na pinapahintulot niya. Ngunit na nandito na tayo mga kapatid sa paglilingkod, sa tunay na paglilingkod, dapat ipaayos natin kung anong dapat maayos sa ating mga buhay. Tanda natin mga kapatid, binibigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa. Huwag nating antayin mga kapatid na ang pag-asa na yan ay maalis pa sa atin. Amen? Kaya sa mga nagnanais, sa mga babaeng walang asawa daw at saka babaeng bao. So pwede kayo mag-asawa kaysa sa hindi kayo mag-asawa tapos magningas lamang kayo ng pita. Makipagrelasyon ka lamang mapatid ng walang kasal, walang basbas ng ating Panginoon. So, ang nais ng Panginoon mga kapatid ay pero kung gusto mo na huwag ka nang magkasala, huwag manatili ka nang walang asawa. Di ba mas masarap maglingkod sa Panginoon? Di ba? Di ba, nanay? Yes. Praise the Lord. Baka may bala ka pa mag-asawa, nay? Baka may bala ka pa mag-asawa? Panginoon. Praise the Lord. Maglingkod na lang tayo sa Panginoon, nay. Oo naman. Di ba? Siyempre Si malaki. Sis Rizel, ikaw si Sis Rizel. May bala ka pa mag-asawa? Ay, hindi makasagot. Nalalalag ka rin. Ang sabi ng Panginoon, mas mabuting manatili tayo at maglingkod na lang sa Panginoon. Masarap pa yun. Amen? Kasi sakit lang daw sa ulo. Yes. Amen. Praise the Lord. So maging katulad tayo ni Apostle Paul mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin na yun na sundin natin. Kasi ang sabi ni Apostle Paul, kung hindi kayo makapagpigil, di magsipag-asawa kayo. Pero magpag-asawa yung karapat-dapat. Hindi yung may asawa ka na, mag-asawa ka pa ng iba dahil mga kapatid. Hindi ganon. Ang sabi ni Apostle Paul, itama, ituwid ang kailangan. Amen? Dahil ayaw ng Panginoon na naglilingkod tayo sa Panginoon ay pagganong-ganon tayo sa Panginoon. Amen? Gusto ng Panginoon ay tuwid dahil matuwid ang Diyos nating pinaglilingkuran. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya dapat iwasan natin mga kapatid ang mga ino-offer ng kalaban sa ating mga buhay. Amen. Amen? 1 John 2:15 to 17. Ito mga kapatid, ang ino-offer ni Satanas. Kaya huwag mong sabihin na ikaw ay matibay, matatag, matagal ka na sa paglilingkod, pastor ka na, leader ka na o elder ka sa iglesia, mga kapatid, huwag mong sabihin matibay ka. Huwag mong sabihin malakas ka. Mga kapatid, dahil ang Panginoon inupira ni Satanas, hindi lang sa nanaig, dahil may ginamit ang Panginoon. Yun ang salita ng Diyos. Kaya tayo mga kapatid, yun din ang gamitin natin. Huwag ninyong ibigay ng sanlibutan, niyang mga bagay na nasa sanlibutan. Ano mga nasa sanlibutan, mga kapatid, na huwag natin ibigay? Pagbigay na halimbawa. Pera. Sarili natin. Galing tayo sa sanlibutan. Ang pira palamuti lang yan, ang sarili mismo natin. So huwag daw natin ibigin ang ating sarili. Ibigin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang umiibig sa kanyang sarili ng higit sa Diyos, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen. Huwag ninyo ibigay ng sanlibutan ni ang mga bagay ng sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig itong pira na kapatid, mga bagay ito sa sanlibutan. Ang sarili natin galing mismo sa sanlibutan. No? Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nangasa sa sanlibutan, ito mga kapatid, ang masamang pita ng laman. Dito maraming bumabagsak mga kapatid sa masamang pita ng laman. Masamang pita ng mga mata. Yung nakikita mo kapatid, ay may iPhone siya, bibili rin ako ng iPhone. Kahit na ang sahod mga kapatid ay 2,000, bibili ng iPhone na magkano? 5,000? Ang iPhone na yun?
Praise the Lord. Kailan kayo mapapalitan ito? Praise the Lord. So mga kapatid, huwag daw natin ibigin ang mga bagay na yan, ng masamang pita ng laman, pita ng mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita na iyaon. Ngunit, tatapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. So ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan ng kapatid ay pansamantala lamang. Ngunit ang gumagawa daw ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. So gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Alam na natin mga kapatid, ang lahat ng kalooban ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Amen. Nandiyan ka ba kayo mga kapatid? Amen. So sa ating conclusion mga kapatid, anong dapat natin gawin? Galatians 5:16. Sinasabi ko nga, magsilakan kayo sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Walk in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. Hanggat hindi ka lumalakad ayon sa espiritual na lakad, mga kapatid, hallelujah, talagang magagawa mo pa rin ang pita ng laman. Kaya dapat mga kapatid, patuloy tayong magpakapuspos. Kasi minsan mga kapatid, akala mo na leader ka na o elder ka na, ganun ka na lang, hindi ka na magpapakapuspos. No. Even kahit sino sa atin. Pastor ka man, leader ka man, elder ka man, dapat nagpapakapuspos sa banal na espiritu ng ating Panginoon. Kasi yun ang magbibigay sa atin, mga kapatid, ng comfort. Yun ang magbibigay sa atin ng convict. Yun ang magbibigay sa atin, mga kapatid, ng kalakasan, ng kalayaan at kapangyarihan to defeat, mga kapatid, ang lahat ng gawa ng laman. Amen? Amen. Romans 8:1. Hallelujah. English mo, Brad, kasi kulang yan. Kulang siya sa Tagalog. Hallelujah. Marami ang nagsasabi nito, na kay Kristo na kami. Lahat na ba tayo kay Kristo? Amen. Amen. So sabi niya dito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Contradict ba sa sinasabi dito? Wala na daw mga kapatid hatol sa sinumang na kay Kristo. Sila kasi mga kapatid, tumitigil lang hanggang dito. Hanggang dyan lang may kama. Pero mayroon ka pang karugtong huwok. Not after the flesh, but after the Spirit. Amen. If you walk, mga kapatid, according to what the Spirit walk, mga kapatid, nilakad natin, hindi ka, mga kapatid, there is no condemnation sa'yo. Hindi ito gagawin sa'yo ng Panginoon. Dahil matuwid ka, dahil banal ka, dahil, mga kapatid, lumalakad ka sa spiritual na lakad. Kaya, kapatid, kung gusto mo maging kalugod-lugod at hindi ka hatulan o papaluin ng ating Panginoon, walk in the Spirit. And you will not fulfill the lust of the flesh, mga kapatid. Hallelujah. So judgment is not just coming, it has already begun, mga kapatid. And it begins with the house of God. So there is not meant to condemn, but to correct. Hindi tayo, mga kapatid, kung bakit natin pinapangaral ito, mga kapatid, para i-condemn tayo. Hindi para i-correct tayo, itama tayo, mga kapatid. Ituwid tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hindi ko kayang ituwid, mga kapatid. No? Dahil parehas lamang tayo na nangailangan na ituwid ng ating Panginoon. Ang magtutuwid sa atin ang salita ng Diyos. Ang banal na Espiritu na siya nagkupunbik sa atin. Siya ang nagtuturo sa atin. Siya, mga kapatid, ang nagpapaalala ng mga salita ng Diyos sa ating mga buhay. Di ba, mga kapatid, kapag may conviction ka na, pag nakakagawa ka ng kasalanan, di ba nandun kagad ang conviction ng banal na Espiritu? Manumbalik ka, maniklod ka, manalangin ka, humingi ka ng tawad sa ating Panginoon. Susundin natin kung anong udyok ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Amen? Amen. Nandiyan pa ba tayo, mga kapatid? Hallelujah. So there is not meant to condemn, mga kapatid, but to correct. Not to destroy, but to purify. The church must wake up. Amen? Wake up na daw, Iglesia ng Panginoon. Bawat isa sa atin. Hindi lamang ito sa isang tao, kundi sa bawat isa sa atin na iglesia ng ating Panginoon. Amen? So, return to the truth, mga kapatid, return to holiness, and return to God. Itong pinaka-the best way natin, mga kapatid. Hallelujah. So, because when God judges His house, only what is true will remain. Tanda natin yan. Kapag ginadjudge na tayo ng Panginoon, ang totoo lamang ang maiiwan. Kaya nga ang sabi, mga kapatid, may nangaral ng mga kapatid, kapag sa Panginoon yan, mananatili yan.
Pag sa demonyo yan, lalayas yan. Huwag nawa tayo, magkampi doon sa demonyo. Mga kapatid, doon tayo, manatili tayo para tayo ay pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So the truth shall make you free, mga kapatid. Palalayain tayo ng katotohanan. So ano pinaka-the-best daw gawin natin? Pray without ceasing. Fasting. Kung hindi mo kaya, kapatid, sa prayer, kahit anong sakit at kiramdaman yan, kung hindi mo kaya sa prayer, fasting mo. Kasi nagiging powerful o nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay kapag ang ating panalangin sinasamahan natin ng fasting. And the last, obedience to the word of God. Hallelujah. Yan ang dapat natin gawin, mga kapatid. So, are we ready, mga kapatid? Are we ready to meet God? Amen. Sa araw nito, imimit tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. So habang may oras, pamapatid, magpatuwid na tayo sa Panginoon. Be faithful. Kasi ang sabi, mga kapatid, ng Matthew 25:21, yan ang ating last verse. English mo, God. Hallelujah. Sige tayong lahat tayo tumayo at sabay-sabay po nating basahin ito. To God be all the glory. God bless us, mga kapatid. Hallelujah. Sabay-sabay po nating basahin bago natin tabing yung kuwan. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Amen.